Sometimes the hardest heart isn't the one that left. Kung papansinin natin, o nga naman ang buhay natin minsan ay maraming mga twist and turns. And sometimes we do not live. Pero physically nandun tayo, katulad sabi ng mga teachers natin, pero mentally absent tayo. Kasi lumilipad ang isip natin. Pero these are the hard times sa buhay ng isang tao na nakaranas ng ganyan. Okay, so let's proceed. We've learned that accountability is owning mistakes without shame. Kung talaga naging accountable ka sa sarili mo, sa mga tao, aaminin mo ang iyong mga pagkakamali na hindi ka nahihiya. Kasi inaamin mo nga eh. Okay? Pangalawa, kapag tayo ay may accountability, we embrace grace and renewal. From the people na pinagkasalaan natin, pinagkakulangan natin, o yung mga tao, on reverse, yung mga tao nagkulang sa atin pero lumalapit, we give grace and renewal. At yan din ginagawa ng Diyos. Today, ito pong titingnan natin. Yan. Accountability is about empathy and forgiveness. So doon naman tayo sa brother doon sa Luke 15:25-30, yung brother of the prodigal son. So let's talk about accountability, which includes empathy and forgiveness. Let's read po muna. Accountability becomes a path to healing when families and faith communities replace the performance and silence sufferings with safe spaces for forgiveness, honest reflection, and empathy in spite of generational gaps. We want yung path towards healing eh. And this is something na na-realize ko na po talaga na yung inner healing or tawagin na nating mental health awareness, even a spirituality, they are all, kumbaga, nagja-jive sila when we talk about the Bible. At when we talk about accountability, there is forgiveness and empathy. Okay? Tingnan muna natin to. Ano ba ibig sabihin na accountability? Ang ibig sabihin na accountability, ikaw ay being held responsible for others. Kumbaga, alam ng iba na meron kang responsable ka sa kanila. Kung ikaw ay misis, alam ng mister mo na may responsibility ka sa kanya. Baliktarin natin, misis ay may, ang mister may responsibility sa kanyang sa kanyang mister. So, in other words, accountability is taking responsibility for one's words and actions. Kung ano yung ginagawa mo at sinasabi mo, hindi mo sinisisi sa iba yon. Kapag ikaw ay example lang, napamura ka, hindi mo sabihin na, alam mo, nagmura ako kasi ikaw masama ugali mo eh. That's not accountability. Ang accountability ay, naku, nakapagmura ako, na-carried away ako sa sitwasyon natin. So, ako yung mali. Ganon. So, that's accountability. So, ituloy natin. Pag-usapan natin kung anong kinalaman ng accountability with forgiveness and empathy. Forgiveness, alam nyo na yan, yung pagpapatawad. Yung empathy, maybe iba sa inyo ay bago sa word na to, kabaliktaran siya ng sympathy. Ang sympathy ay parang ganito. Ay, malungkot ka. Kawawa naman. Sympathy. Ang empathy, minsan no words yan. Minsan nandyan lang siya tahimik na kasama mo. At habang nag-suffer ka, nandyan lang siya. At hindi ka ginajudge, ni-receive ka at iba pa. So let's talk about that more. So Bible verse yan ay nasa Parable of the Prodigal Son. Punta na tayo sa prodigal brother. Okay, basahin natin itong mga verses na to. So, nasa verses 25 to 30 na tayo. Last portion na to nung series about accountability. Ang buhay natin, marami tayong question. Feeling natin unfair ang buhay. Pero let me remind you na ang Diyos ay merong forgiveness and empathy. Tayo bilang tao, na feeling natin unfair ang buhay, may mga tao na mas unfair ang buhay sa kanila na kailangan nating mas maawa nga sa kanila. Kapag tayo ay nakafocus sa sarili natin, medyo maraming mga bagay na
mariresolba kung simulan natin na maging accountable. At ang ibig ko sabihin ay maglaan ng pagpapatawad at empathy sa mga tao na mas hindi pinalad. I have here 5 questions and mabilisan lang po, I will share this sa inyo. Okay? Give me a few minutes lang. Ano ang dapat mong gawin kapag nakakaramdam ka ng unfairness? Unfair ang buhay. Habang talagang binibigyan ng pangalawang pagkakataon yung iba na nagkasala. Anong gagawin mo? Ate Lorna, parang unfair. Parang hindi patas Ano dapat mong gawin? So, what we need to do ay mag-respond ng may mabuting pananaw. Kapag feeling mo unfair ang buhay, tingnan mo ang sarili mo ng may maayos na pananaw. Kailangan ang pananaw mo ay nakaugat sa pananampalataya at sa pag-unawa. Hindi na gets nung prodigal brother yung sitwasyon nung kapatid niya na mas kawawa kumpara sa kanya. Siya, tama, napagod siya. Pero at the same time, hindi siya napahiwalay sa parents niya. Pero of course, may suffering din yung prodigal brother. Pero mawawala yung feeling of unfairness niya kapag makita niya na, uy, mas kawawa pala tong kapatid ko kaysa sa akin. Ano yun? Yung feeling na gano'n. So, life is unfair, especially kapag mali yung pananaw natin. Pero ayusin natin yung pananaw natin or perspective natin. When perspective is everything, mawawala yung feeling mo na parang parang unfair ang buhay. Okay? Next po. Question number 2. Sa tingin mo ba naging mabuting ama ang iyong tatay? Okay, give me a chance na tanungin ka. Okay, lahat na nandito. All 30 plus of you. Sa tingin mo ba naging mabuting tatay ang tatay mo? Sa iyo. Yung tatay mo na napansin ang iyong mga pagsisikap? Yan. Medyo isip-isip tayo. Ngayon, let God search your heart. Kung meron kang tampo sa tatay mo, I mean yung literal na tatay mo, yung physical father mo, tonight o today, kailangang magpatawad ka sa tatay mo. Sa mga feeling mo na unfair ang tatay mo sa iyo. And be aware of the side of your heart na alam mo, kailangan mong tumanggap ng inner healing sa puso mo. For the sake mo, patawarin mo ang tatay mo. Dahil ang tatay natin sa langit, nagpapatawad sa atin. Hindi perfect ang mga tatay natin for sure. Tatay ako, hindi ako perfect sa mga anak ko. Pero mayroong tatay tayo na perfect. If God is your Father through Jesus Christ, then hindi unfair ang Diyos sa'yo. Express the hurts and pains. Ngayon, wala tayong chance na pakinggan ko kayong lahat. Pero sa puso mo, baka may nare-recall ka na itong ginawa ng tatay ko sa akin, unfair ang tatay ko. Dapat mas naging mabuting tatay ang tatay ko. If you feel that, those hurts and pains, well, dito, pangalanan mo yon, and then, katulad sinabi ko kanina, patawarin mo ang tatay mo. Okay? Pause tayo ng konti. Sabihin mo sa sarili mo, Lord, pinapatawad ko ang tatay ko. Pinapatawad ko si tatay. Lagyan nyo ng pangalan. I pray God is healing you right now. Sunod tayo. Number 3 question. Anong mga aral ang maaaring matutunan natin tungkol sa kababaang loob at katapatan sa harap ng mga personal na pagkukulang? Okay? Sino dito ang walang pagkukulang? Okay, lahat tayo may pagkukulang. Ang sabi ng Bible sa atin, ang nagpapakumbaba, tinataas ng Diyos. Ang nagpapakataas, binababa ng Diyos. So ngayon, aminin natin na may pagkukulang din tayo. Okay? Yes, may mga tampo tayo. May mga, how I wish na nangyari ito. Sana hindi naging ganun yung sitwasyon. How I wish.
na makabalik ko sa panahon na mabawi ko yung pagkukulang ko. Okay? There's no use crying over spilled milk, mga kapatid. What you can do is ito, magpakumbaba tayo sa Diyos. And then, aminin natin na tayo ay kailangan natin yung pagpapatawad ng Diyos, and at the same time, hindi ka perfect. Aminin mo na hindi ka perfect. Okay? Sabi nga rito, honesty invites healing, and by allowing truth to replace performance, no matter the generational gap. Okay, may kulang dyan, generational gap. Okay? Hindi ka man gets ng parents mo. Hindi mo man gets ang sarili mo. Hindi ka gets sa ibang tao. Pero ngayon, magpakumbaba ka. Katulad nung prodigal brother, hindi natin alam kung pumasok na siya after siyang kausapin ng tatay. Pero what we saw there, ay nag-open up yung tatay. Anak, hindi ikaw ang kawawa. Ang mas kawawa yung kapatid mo. Okay? So right now, wag mo kaawaan ang sarili mo na para bang ikaw ang pinakakawawa sa lahat. Hindi, may mga taong mas kawawa sa'yo. Nakakaasar man yung mga tao na to dahil parang sila yung nabigyan ng pabor. Pero change your perspective. Sila ang mas nakakaawa. Mas nakakaawa yung ibang tao na alipin ng kasalanan, ng tampo, alipin ng pagkukulang, at ibang mga negatibong mga bagay, alipin ng galit. Ikaw, huwag ka nang paalipin sa galit. Pagpakumbaba tayo sa Diyos. And then let's tell those people na feeling natin unfair sila, unfair ang mga tao sa paligid natin. Actually, hindi tayo nakaranas ng unfairness. Sila ang nagdala ng unfairness sa buhay nila. And we are here to empathize. Alam, bigyan ko ng example para mas maging malinaw sa inyo. Minsan, may mga tao na nakakagawa sa atin ng mga mali sa buhay. Na parang unfair ata itong ginawa niyang treatment sa akin. Pwede kang magalit, pwede kang ma-depress, pwede kang magtampo. Pero kung ang maramdaman mo ay awa doon sa tao na yun, na parang alipin siya ng galit at ng mga negatibong emosyon, dadagdag ka pa ba dun? You should be empathizing with those people. Like the prodigal brother to the prodigal son. And then there are people like the father na pinapaunawa sa atin yung sitwasyon. And then all we can say ay ganito. O nga no, sila yung mas kawawa, hindi ako. Gets niyo ako? Okay? Mas maunawaan niyo to sa mga next na question. Next question, paano tayo makakabuo ng pamilya at faith community na nagpapalago ng accountability sa diwa ng empathy and forgiveness? Ito yung next step. Ikaw, hindi sapat na ikaw lang yung mag-empathize at magpatawad. Look for people na willing din na mag-empathize at willing magpatawad. And build a force, a community na kung saan tutulungan nyo ang mga taong feeling nila unfair ang buhay, pastor. Unfair ang buhay. And tell them, alam mo, hindi unfair ang mga pangyayari. Maaaring unfair ang pangyayari. Pero hindi ka dapat magpaalipin doon sa feeling of being unfair ang mga pangyayari. Okay? We need fathers na merong empathy and forgiveness na magsasabi sa atin na, hey, hindi ikaw ang kawawa. Actually, you can be a source of empathy and forgiveness. Kapag nagpatawad ka sa mga taong nagkakasala sa'yo o kahit hindi sa'yo ang kasalanan, feeling unfair lang ang sitwasyon, kumbaga sa salitang nagre-release ka ng good vibes. Huwag kang matrap, okay? Let me repeat it once again. Huwag kang matrap doon sa pananaw na unfair ang buhay, kawawa ako. Don't play victim. Okay? Hindi, play
with the perspective na ikaw yung magbigay ng empathy and forgiveness. Don't play victim. Okay? Last question. Paano mo binabantayan ang iyong puso kapag parang hindi napapansin o pinahalagan ang iyong kabutihan? Meron ka bang mga ginagawa mabuti na hindi napapansin? You need to be aware, mga kapatid. Okay? Sa na kayo, medyo sinisipon po ako. You need to be aware na kailan mong bantayan ang puso mo. Mag-reflect ka. Kumbaga, huwag mong harapin ang mga sitwasyon na may high emotion na parang, ayoko, basta kailan ko sabihin yung dapat kong sabihin. Okay? Pagkatapos naman ito, okay na ako eh. Okay ka na, pero the damage has been done. Ikaw na mas nakakaunawa, ikaw na mas may accountable sa iyong words and actions, feeling mo hindi napansin yung kabutihan mo, then don't worry. Pansin ni Lord yun. Okay? Huwag kang gumawa ng mabuti para mapansin ka. Gumawa ka ng mabuti kasi nakakaunawa ka. You see? Alam mo, hindi nag-reciprocate. Nagpakita ka ng ngumiti ka, tapos hindi ka nginitian. Sayang ba ang ngiti mo? Kapag feeling mo unfair ang buhay, anong ginagawa mo? Feeling kawawa ka ba? Or you give other people empathy and forgiveness? Hindi ka lugi kapag gumagawa ka ng mabuti para sa ibang tao. Si Lord magre-reward sa'yo. What you need to do ay bantayan mo ang puso mo and be sure na hindi ka maalipin ng tampo, hindi ka maging alipin ng feeling of unfairness, hindi ka maging alipin ng galit, ng puot, hindi ka maging alipin ng mga negative emotions and then negative reactions ang gagawin mo. Okay? Hindi pwedeng mag-react ka na mag-react sa bawat sitwasyon. Sayang ang oras mo, kapatid. You can do better than that. Thank you for taking time to listen or watch this podcast episode about the importance of accountability. And if you are a frequent listener, we would like to appreciate your time and your effort. I'm praying that the episodes here will increase your knowledge and your wisdom in life. And if this is your first time to listen or watch here and you've stayed until this portion, why not consider subscribing and sharing this to a friend or to your relative? It would mean a lot to me. Thank you in advance. And to everyone, please join me in this advocacy in promoting mental health and inner healing. As you have heard from me, the Bible has a lot to say about these relevant topics. Let me ask you for your prayers for the ministry that we do here. Your prayers would surely encourage me and the team. So God bless you more. This is Gene Estrabon III of the UVCC Church. See you again next episode.